kwarta on Go For It's Lucky Home Viewer promo. 10,000 pesos ang ipamimigay sa bawat Lucky Home Viewer. Every day, Monday hanggang Friday. Magmula August 17 hanggang November 13. It's the easiest way to win 10,000 pesos. Ang daling sumali. Collect any your face. It washes off dirt and leaves. Nakaraang linggo, 2 trahedya sa dagat ang naganap. Isa na rito ang paglubog ng MV King Roger sa Manila Bay at ang idinadahilang rason sa sakuna. Naipon sila sa isang side, no? That caused the vessel to tilt hanggang na-off balance siya, tumaob. Paniniwalaan ba natin ang bangka? Going, gone. Matapos ang 3 taong pagbubuno, nakapasok na raw ang mga awit ng si Kule Desma sa international music scene. Ako ay Pilipino. Yan ba ang aawitin ni Kusa Mundo? Hindi na muling mabibitin para sa top 3 stories ng Balitang K na humakot ng mga maiinit na komento mula sa mga kabig. Nakakadiri na merong ganitong nangyayari sa ating lahi. I think what they did was they inverted the penis to create a new vagina. Handa na ba kayo para sa Balitang 1, 2, 3, ikasamo? Ipaparada na ang pinakamahaba at pinakamahal na sasakyan sa buong Asya, ang limousine na humaharurot sa lalawigan ng Iloilo. Kailangan yung doon sa office ng Gio, and I die. Sa presyo pa lamang nito, mapapapreno ka na at mapapasabi ng limousine, you drive me crazy. Sa mga kaibigan nating Kapampangan, mayapgat panapon po sa mga kabalitaan nating waray, maupay nga kulop hayong atanan. At sa mga kakampi nating Chabacano, kitalman to. Magandang hapon mga kabig, ako po si Corina Sanchez. Handa na ba kayo sa 30 umaatikabong minuto ng Balitang K? Maging si FVR ay nababagabag sa lakas ng alon sa mga trahedyang nangyari sa dagat noong nakalipas na linggo. Isipin niyo na lamang, sa loob ng 24 oras ay 2 barko na po ang lumulubog at napakarami ang buhay na nasasawi. Hindi raw maiiwasan ang mga sakunang ganito. Talaga? Hindi naman kaya dala lamang ng kapabayaan ng ilan kung bakit hindi na muling lumitaw sa dagat ang bangka. Going, gone. taong kasalukuyan, umabot na sa 6 ang naitalang maritime accident sa bansa at ang pinakahuli dito ay ang paglubog ng MV Rogers. Nang tanungin namin ng Marina kung ano ang dahilan ng aksidente, ang kanila lamang sagot ay ito ay dulot ng masamang panahon. Accident mismo, ang fault is yung bad weather kasi at that time may malakas na masamang panahon, malakas ang hangin. And ang nangyari yata ito yung mga witnesses account. Nagsampahan doon sa taas. And then naipon sila sa isang side, no? That
caused the vessel to tilt hanggang na-off balance siya, tumaob. I don't think there is anybody still who is to be blamed for this maritime disaster except Marina kasi nasa Marina na ang lahat ng function. Simula noong Enero ng taong ito, ang Maritime Industry Authority o Marina ang siyang nag-i-issue sa barko ng lahat ng mga dokumentong kailangan. Pero sinabihan ko po yung guide, hanggang 17 lang po kami. Ay namimilit po kasi, kumikita kasi siya eh. 1,500 per hour, pero ang singil nila sa kanilang mga guests, 300 pesos to 200 pesos per head. So gusto nila kumarga ng marami para kumita sila, pero kami, sinasabi namin yun lang capacity ng bangka, namimilit sila. Minsan nga, dalawang pa sila gustong mag-accommodate. Hindi namin sila nasakayan dahil bangkamino sila sa kanilang bayad. Hindi kinir ng ng Coast Guard or ng PPA yung vessel kung nakita nila. Kasi ang functions namin with Coast Guard and the other agencies, pagka yung mga documents na yan, sila ang nagki-clear ng departure ng vessel. Ayon kay Rogelio Alenzuela, may-ari ng MB King Rogers, nang umalis ang kanyang ferry boat bago ito maaksidente, walang miyembro ng Coast Guard o Philippine Ports Authority ang nag-check ng kanyang bangka. Sa kulungan, dala-dala pa rin ni Alenzuela ang mga dokumentong inisyu sa kanya ng Marina, Certificate of Ownership, Certificate of Vessel Registry, Bay and River License at ang Special Permit for Unlicensed Officer. Ito ang nagsisilbing lisensya ni Alenzuela para ito makapag-operate. Ayon sa aming source sa Coast Guard, batay sa maritime laws, ang bangka na may gross tonnage ng di hihigit sa 35 ay ini-issue ng SPUO. Subalit ito anya ay dapat nang repasuhin. Lalong-lalo na kung may mga pasaherong sangkot, delikadong ipagkatiwala sa dilisensyadong tao ang pagpapatakbo ng bangka. Mayroon akong Certificate of Inspection, expired this coming 22 November 1997. Subalit ayon kay Director Bautista, ang kanyang Certificate of Inspection na nagsasabing seaworthy ang barkong MB King Rogers ay valid lamang hanggang December 1996. Actually, sa mga ganyan, lookout nila yan to renew yung vessel kasi naka-indicate naman doon ng validity ng vessel. Gaya ng dagat, masyado pong malawak ang usaping ito. Kaya naman bukas ay ihahatid po namin ang ikalawang yugto ng aming pagsisiyasat. Bulusok na naman sa galit ang lahar, kaya't ano na nga ba ang sitwasyon ng mga kabalen natin sa Pampanga? Yun nga, importante dito sa aking mga kababayan yung pagkain. Ano ang mga evacuation at safety measures na ginagawa para sa lahar, bisitang walang patawad? Ang ikalawang bahagi ng aming investigasyon sa sakunang nangyari sa mga barko sa dagat, lalayag. Without the impression all boats are not safe. Ang epekto nito sa turismo aalamin sa Barko Going, Gone Part 2. Makasaysayan daw sa teatrong Pilipino itong pagtatanghal ng The Lion, The Witch, and The Wardrobe dahil isang kababayan natin ang lumikha ng musika nito. Karangalang maituturing ang lokal na tunog sa dulang imported. Anong klaseng tubig ba ito? Kulay whiskey. At kapag iniinom daw ng isang matanda, nakakapagpalakas pa raw ng katawan. It is only in Santa Barbara, a place of heritage. Bubuksan ang gripo para malaman ang sikreto ng Agua de Color. Sa mga kaibigan nating Dabawenyo, madaw na hapon kamyon tanan. Sa mga kabalitaan nating Cebuano, maayong hapon kaninyong tanan. At sa mga kakampi nating Maranao, mapia ang malulum sa Lacano-Langon. Magandang hapon mga kabig, ako po si Corina Sanchez. Handa na ba kayo sa 30 umatikabong minuto ng Balitang K? Tuwing sumasapit ang panahon ng tag-ulan, pangamba at takot ang nadarama ng ating mga kabalen sa Pampanga dahil sa pagbulusok ng mudflows na lahar. Noong nakaraang linggo po, may 20,000 pamilya ang inilikas at ilan sa kanila ay may bit-bit na kwento sa kung paano unti-unting winawasak ng lahar ang natitira nilang pag-asa sa buhay.
Pakinggan po natin ang kanilang hinagpis at mga salaysay tungkol sa lahar, bisitang walang patawad. Umabot hanggang 7 talampakan ang lalim ng tubig na pumasok sa mga bayan ng Lubao, Guagua, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Santo Tomas at Binalin. Nang sirain ng bagyo ang dike ng Porac Bumain Diversion Channel sa Barangay Remedios sa Lubao. Dahil kaya lang lalong tumaas dito noong unang pagputok nito, siyempre, nakaimpaw ng tubig dito pagkatapos biglang labas yan. Kaya lumalim. Ngayon pa lang bali na butas uli, gawa ng malaki talaga ang volume ng tubig nito. Dati naman hindi ganyan eh. Dati hanggang bewa ay hanggang tuhod lang yung tubig. Ngayon nga biglang lumaki yung tubig. Ngayon lang kaganon. Hindi namin iniisip na lalaki ang tubig. Saan po yung tubig? Ay, lumpas mo sa akin eh. Tubig, mabilis. Hanggang alas 12 gabi, lumalaki yan. Nagpunta lang kami sa bubong ng bahay namin. Akala namin talaga hindi na kami maliligtas. Kaya inano na lang namin, tumawag na lang kami sa itaas. Sana, yun nga, makaligtas nga kami. Akala namin mangyayari, yung nangyari sa Bacolod, akala namin mangyayari din doon. Kaya lang doon, walang lahar, tubig lang ang dumating sa amin. Pero nakakatakot din. Ayon kay Colonel Thompson Lantion, namumuno ng task force sa Clolo ng RDCC, mas marami ang tubig kaysa sa lahar na bumaba at naminsala nitong nakaraang bagyo. 5 ang iniulat na namatay mula sa bayan ng Arayat, Masantol at Porac, Pampanga, 4 sa Bulacan at 4 din sa Zambales at Bataan. Well, I don't know how strong the typhoon coming in is, how strong it will be. But we gave precautionary measures for those staying here in Santa Rita and Guagua on alert level 1. Level 1 meaning they're ready to go. Sa bayan ng Sasmuan, Pampanga, karamihan ng mga taong nakatira dito ay pangingisda ang kabuhayan. Kaya't nang umapaw na ang ilog at ilubog ang kanilang lugar, wala na silang paraan para kumita pa. Yan ang importante dito sa aking mga kababayan, yung pagkain. Dahil pag ito tumagal ng mga isang buwan pa, talagang maraming magugutom dito sa aking mga kababayan. Pinangangambahan naman ngayon ng mga taga Santa Rita, Lubao, Pampanga na isang ulanan pa ay maaaring mabuwal na ang diking ito at ilulubog na ng tuluyan ang kanilang barangay at ilang pang lugar sa Lubao. Yung mga tao rito, magdamag din nakabantay. Yun nga baka biglang maputol yung dike. Pero ba't wala akong umaalis sa inyo? Alam niyo nung tumataas na po yung tubig dito. Paano kasi kami alis matulad namin, meron konting alagang hayop dito. Sa kasalukuyan, patuloy namang inaayos ng DPWH ang nasirang dike sa Barangay Remedios na nagdulot ng malaking pagbaha. Ngunit hindi pa rin sigurado na agad itong matatapos dahil may nagbabanta na namang bagyo. Mayroong mga bagay-bagay sa mundo na hindi natin maaaring mapigilan. Isa na riyan ang pagbuhos ng ulan. Pero ang pagdating ng lahar, maaari namang mapaghandaan. Kaya naman ang tanong, bakit kung minsan ay parang nagugulat at nasusurpresa pa ang mga kinauukulan sa pagdating ng lahar sa Pampanga? Nasa troubled waters ba ang lagay ng ating turismo dahil sa sea tragedies? All aboard para sa Barko Going, Gone, Part 2. No tooth decay. No tooth decay. Natin ang pagsisiyasat sa mga trahedyang nangyari sa Philippine Seas noong nakaraang linggo. Ngayon, sa Part 2 ng ating investigasyon, kabilang sa ating aalamin naman ang mga posibleng epekto nito sa bansa, lalo na sa larangan ng turismo. Narito ang kaputol na ulat ng Barko Going, Gone. Malaking problema ang naranasan kamakailan ng Department of Tourism nang dineklara ng Department of Environment and Natural Resources na disaster case ang Boracay. Sa dahilang ang tubig daw nito ay contaminated ng disease-causing coliform microorganisms. Subalit matapos ang debate at investigasyon, naayos ang lahat. Ngunit di pa pala tapos ang unos na ito sa DOT.
ni King Roger sa Manila Bay kamakailan, 45 turista, karamihan ay galing Hong Kong, ang sakay sa naturang ferry boat. 7 ang namatay. They're a bit impatient about yung investigation natin. Yeah. Then of course, that takes time. Ngayon, itong motor bangkas o ferry boat na nag-ooperate sa Manila Bay ang sinuspinde ng Marina dahil sa kakulangan sa mga dokumento. Ngunit ang nakakapagtaka nito, bakit ngayon lang matapos ang aksidente? Ibig sabihin ba nito ay matagal nang bumabiyahe ang mga ferry boat na walang mga sapat na dokumento at di sila nahuhuli? Madalas pagpupunta kami dyan, wala kasi yun nga, ang type ng operation charter. So paano hindi namin ma-check, ma-monitor lahat nga. Normal yan. Pag meron ng aksidente, saka naman yan sila kikilos. O, sinuspindi na namin yung iba dyan para wala na naman sakuna. Oh yeah, those are not safe. I want to ride in one of those. Why? Why not? See, once water gets in, the sink already. Ang MY-26 Walker ang tanging dining cruise accredited ng DOT. Ang kanilang vessel ay flat bottom at may kapasidad na 250 passengers. Meron ding nakalaang 340 life vests. Our vessel has been constructed in such a way that they are compartmentalized. So there are 5 compartments. Any 2 compartments that are intact will keep it afloat. Sa nangyaring trahedya, marami ang nangangamba na kumonti lalo ang mga turistang darating sa bansa at tuluyang hihina ang tourism industry. Without the impression of all boats are not safe, you look at the other side also. Those that are safe might be promoted. I think more people now will come to Tennessee Walker. It shouldn't, but of course, this is a tragedy. It always happens that way when a bad story breaks out. But then, of course, after a while, kung mga appropriate explanations, kung pag nalaman na ng mga turista na hindi naman ganun ka-serious na, babalik din yan. Kamakailan lamang, isang grupo ng mga mandaragat ang lumapit kay Pangulong Ramos at ang kanilang hiling, alisin na sa Marina ang responsibilidad na pagtingin sa mga lumalayag na sea vessels. At ang kanilang argumento ay kapos daw sa kakayahan ang mga tauhan ng ahensyang ito na siguraduhin ang kaligtasan ng mga lumalayag na inter-island vessels. Matagal na po itong turuturuan na ito sa mga ahensyang dapat magkaroon ng responsibilidad para sa tinatawag na sea safety. Hindi kaya't dapat nang mayroong mas mataas na kinatawan o katawan ng ahensyang gobyernong Pilipino ang siyang dapat pumasok na sa eksena at siguraduhin ng magawa ang dapat na gawing trabaho. World-class daw ang talento ng Pilipino sa paglikha ng Exactly what did you mean? Mabagal ang naging takbo ng diskusyon at ayon pa nga sa mga nakapuna ay hindi sapat o hindi naaayon ang mga katanungan sa investigasyon sa unang bahagi nito. Ilan lamang sa mga puntong napag-usapan ang mga sumusunod. Una, inihiyag ni Go na idineklarang seaworthy ng Philippine Ports Authority ayon sa rekomendasyon ng Philippine Coast Guard ang Princess of the Orient bago ito lumayag.
Ayon pa rin kay Go, si Captain Esrom Mahilom ang nagbigay ng mga direksyon at siya naman ang nagpatupad ng mga command nito hanggang sa mga sandaling palubog na ang pampasaherong pandagat. Anya, huli niyang nakita ang kapitan sa may fuente kung saan ang timon o steering wheel at hindi anya ito nakasuot ng life jacket. Gayunpaman, inihiyag ng ilang opisyalis ng United Filipino Seafarers Union na kaduda-duda ang pagkawala ng kapitan. Anila si Kapitan Mahilom ang unang nailigtas tulad ng mga kapitan ng lumubog ng Doña Marilyn noong 1987. Pinabulaanan naman ito ni Second Mate Nelson Sato. Pinabulaanan din ng testigong hindi inasikaso ng crew at seamen ang mga pasahero. Dagdag pa nito, pinangunahan ng Chief Steward ang pag-aabot ng mga life jacket sa mga pasahero at ang paggising sa mga natutulog pa sa cabin. Nagbigay rin umano ang kapitan ng babala. How many whistles? Did you hear the whistles? Yes, sir. For abandoned ship, sir, 7 short plus and 1 long, sir. Sakaling totoo mang hindi naging tapat ang mga tauhan ng Princess of the Orient sa kanilang serbisyo at nauna pang tumalo ng mga ito sa mga pasahero, ano ang magiging kaparusahan? Habang sinisiyasat ang sakunang naganap, ay patuloy naman ang pagtuturoan ng iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard kung sino talaga ang may kasalanan at kung sino ang dapat akusahan. Ngunit ano na lang ang mangyayari sa mga biktima, pati na rin sa mga pamilya ng nasawi kung maging sa batas ay hindi malinaw kung sino ang dapat patawan ng kaparusahan. Kasama ko si Rudy Aneza at Manolito Gaya, Ses Dato nag-uulat, Balitang Balita. Ito na sinasabi natin kahapon. Gaya po ng mga nakaraang sakuna sa karagatan, nagtuturoan na kung sino ang may responsibilidad sa paglalayag ng MV Princess of the Orient noong kasagsagan ng bagyo. May ulat si Hazel Recheta. Magandang hapon. Matapos na magpasahan ng sisi ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Ports Authority hinggil dito sa hindi pa rin maipaliwanag na paglubog ng MV Princess of the Orient noong Biyernes ng gabi sa dagat, ay tila dalawang opisyalis naman itong Philippine Coast Guard ang nagbabanggaan dahilan sa pag-i-issue nila ng dalawang contradicting statements. At nilinaw ngayon ni Philippine Coast Guard Rear Admiral Manuel De Leon na may ginawang inspeksyon ang Coast Guard sa MV Princess of the Orient bago ito maglayag papuntang Cebu noong Biyernes ng gabi. At dito na pag-alaman nilang walang dahilan upang pigilin ito sapagkat Typhoon Signal number 1 pa lamang umano noong gabi niyon. Idinagdag pa ni De Leon na dahil ang barko ay may 13,000 tons na bigat, kaya umano nitong bumiyahe sa laot. Bukod dito ay nagbigay din umano ang kapitan ng barko ng Master's Oath for safe departure na siya umanong naghudyat na kaya nga ng barkong pumalaot sa dagat. Itong mga sinabi ng De Leon ay salungat sa mga sinabi umano ni Coast Guard Commander Noli Flores kahapon na wala umanong inspeksyon na ginawa ang Coast Guard sa MV Princess of the Orient. Dagdag pa ni Flores, ayon sa Executive Order number 439, ay responsibilidad na ng Philippine Ports Authority or ng PPA ang pagbibigay ng clearance sa mga barkong maglalayag. At ayon naman kay Flag Officer in Command Vice Admiral Eduardo Santos, maaaring ang shifting nitong mga bigat ng mga kargo ng barko ang dahilan ng pagtagilid at paglubog nito sa dagat. Bagamat mas mainam anya kung hahayaan na rin ang Marine Board Inquiry na magsagawa nitong investigasyon hinggil sa paglubog nitong MV Princess of the Orient. Inirekomenda naman ni Defense Secretary Orlando Mercado ang pagkakaroon ng iisang ahensya na siyang magkakaroon ng overall supervision sa pangangasiwa sa mga sasakyang pandagat upang maiwasan itong mga pasahan ng sisi sa iba't ibang ahensya. Narito ang mga pahayag nitong tatlong opisyalis na to. We've been very strict and meticulous about inspecting ships before they leave. And so I feel that we are doing everything just to ensure the safety of life and property at sea. Pag nag-slide yun, that can change the buoyancy, the stability of the vessel. If you have many containers sliding at the same time, because the whole ship moves, the whole floor moves. So if you have 30 or 40 of these 20-ton containers, that's 400 tons of weight moving from one side to the other. There should be a
a definition of policy as regards who is in charge of maritime safety. Safety of life at sea certificates, for example. We don't know. We have a situation wherein agencies blame each other. In other countries, they consolidate activities. At yan ang balitang-balita sa ngayon. Kasama si Arnel Giao, Hazel Richeta, nag-uulat. 4 na araw matapos lumubog ang barkong MV Princess of the Orient, 4 na pasahero nito ang natagpuang buhay kanina sa isang kuweba sa Cavite. 2 naman ang nadagdag sa talaan ng mga nasawi sa trahedya. May report si Nadia Trinidad. Magandang hapon, nandito tayo sa Aroma Beach, ang sentro ng search and rescue operations dito sa Naik, Cavite, kung saan nailigtas ang 4 na panibagong survivors kaninang umaga. Sila ay sina Anita Taguna, Leonardo Robles, Anacleto Calvario at Ernesto Kasama. Sila ay natagpuan sa Patungan Island sa may bahagi ng Ternate, Cavite. At ayon sa 2 nakapanayam ng ABC5 sa Cavite Municipal Hospital, 3 araw din silang nagtiis sa isang kuweba roon at kamatayan na lamang at hindi na mga rescuers ang kanilang hinihintay. Parang doon kami makulong eh, parang doon kami matay. Wala namang karisyo sa amin noon. Walang kain. Walang tubig. Yung kasama ko, dagat lang. Hindi ko kaya ang tubig, ang dagat. Hindi nga kala kasi walang nag-rescue sa amin doon eh. Yung mangisda na lang. At inirereklamo pa rin ng mga nakaligtas na pasahero ang narinig na natin na di umano'y kapabayaan ng crew ng MV Princess of the Orient nang sila'y nagsisilikas na sa lumulubog na barko. At ang huling hudyat na nagpapahiwatig ng trahedya ay itinimbre na lamang ng huling sandali. Walang kain-kain, inom lang tubig. Nasaksihan din natin ang may 16 na bangkay, ang ilan sa kanila ay hindi pa rin kilala, ngunit kinailangan ng iselyado na sa public cemetery ng Naik sapagkat labis na itong nabubulok. At ito ang pinakahuling kaganapan dito sa Naik, Cavite, kasama si Armand Lapitan at Jolly Gozon. Nadia Trinidad, ABC News. Samantala, isa pang bangkay ang nakuha ngayon sa Cavite. Ito'y kinilalang si Rodolfo Nunez, 54 na taong gulang na kapitan umano ng isang international ship ng Token Shipping Lines. Donations, it's really painful because apektado halos lahat na business sectors. It's not only employees of PAL but all business sectors. And our investigation group followed through with the investigation and yielded all of these firearms which apparently are being sold indiscriminately. Ang ulo ng mga balita ay inihatid sa inyo ng Tanduay, the #1 rum. Secret balloting sa iba't ibang branch ng Philippine Airlines hinggil sa pulso ng Palaya members sa isyu ng pagsasalamat. Makatagpo pa ng iba pang biktima ng trahedya. Kanina, 4 pang biktima ang natagpuan sa Carvalho Island. Narito po ang live report ni Karen Davila. Karen, pasok! Kababalik lang po natin mula sa rescue operations na isinagawa ni Governor Bong Revilla sa may Naik, Cavite. At kaninang hapon ay nakita namin ang isang bangkay sa tapat ng Patungan Island. At ito'y si Dionisio Abelio. Hinahanap niya ang kanyang anak at kanya'y tinignan kung ito ang kanyang nawawalang 30 taong gulang na anak. Pag-asa ko makikita ko pa siya dahil matibay ang loob niya eh. Hindi siya lasinggero, mabait siya na bata. Pero hindi pa uwi hanggang hindi ko siya mahanap, makita. Habang kami papauwi na, isa pang bangkay ang aming natagpuan at ito si Condrado Masikap, isang rescuer. Napansin namin na may wallet na nakaipit doon sa bulsa ng pantalon ng naturang bangkay. At ayon sa aming mga sources, ang lalaking ito ay papauwi na papuntang Cebu at may dalang $5,000 bilang pasalubong sa kanyang 7 anak. At makikita natin sa ating video na walang Navy personnel na narito ngayon at that very moment, kung kaya't tinapunan na lang namin ng lubid at mapapansin na si Condrado Masikap, ang rescuer, ay pinulikat. Kung kaya't sumabit na lang siya sa paa ng bangkay mismo at tinapunan rin siya ng salbabida. Narito ang kanyang tinig. Awa, tulong. Dahil na unang-una, kapwa Pilipino natin yan. Kaparehang tao natin yan.
Kung sa akin mangyayari yan, siguro kahit kanino, ganun din ang gagawin. Pagdating namin sa Naik, Cavite, binuksan ang wallet ng naturang biktima at merong mga naghihintay na kamag-anak. Dito'y nalaman na hindi ito ang hinahanap ng babaeng ito, ngunit kinumpirma na si Rodolfo Nunez nga ang bangkay na iyon. Ito ang kamag-anak ni Rodolfo Nunez. Ilang araw na silang naghihintay dito sa baybayin ng Naik, Cavite at narito ang kanyang asawa. Salamat ka, mga school. Yung isa yung eldest ko, nurse na bago pa na nagtrabaho. Ito lang nasawa ko. Bukod naman sa 4 na patay na natagpuan ngayong araw, ay meron namang mga survivors. Ang lalaking ito ay 4 na araw nagtago sa kuweba. Walang pagkain, pero sila'y nailigtas kanina. Wala nang iba. Karen, yung kasama po ng... Karen, yes, Karen, yung binabanggit mo kaninang bangkay ni Kapitan Rodolfo Nunez, ano? Yes, Tito J. Isa siyang seaman na umuwi at siya ay unmanifested. Wala yan sa manifesto ng Sulpicio Lines. Hindi naman po, Tito J. Kanina po na-confirm namin na nasa manifest siya ng Sulpicio Lines. Kasi tinanong namin ng Sulpicio Lines kaninang umaga, wala sa manifesto nila eh. I see. Baka siningit na lang ngayon para mawala yung kanilang criminal culpability. Maaari po, Tito J. Pero regarding nga po kay Rodolfo Nunez, siya isang international seaman. Yes. So sa trip pong ito, siya isang pasahero lamang at papauwi sana siyang Cebu bilang magbigay ng pasalubong ng $5,000 para sa kanyang pamilya na nasa sa loob ng isang attache case. Nag-abot ba kayo kanina ni Aling Neneng, yung may bahay ni Mang Rodolfo? Opo, nag-abot po kami ni Aling Neneng at sinabi po niya na matagal na silang naghihintay sa Naik at hinahanap nga nila ang bangkay ng kanyang asawa. Pero ini-expect na nila dahil nga sa tagal ng panahon ay medyo handa na ang kanyang loob na pumanaw na nga ang kanyang mister. Go ahead with your report, Karen. So far, sa ngayon, ay magpapatuloy pa rin ng operations tomorrow sa tapat ng Limbones Island at Patungan Island dahil sa hanging habagat, yun ang dahilan kung bakit yung mga namatay o yung mga bangkay ay they're being already pushed to shore. Yun ang so far information na natanggap namin. At 4 na survivors ang nahanap rin ngayong araw at idinala sila sa Marogondones Hospital at kabilang na dito si Leonardo Robles. Mula rito naman, ako si Karen Davila, ang inyong naging saksi. Very much. Maraming salamat sa iyo, Karen, reporting live from Naik, Cavite. Samantala, sinimulan na ang pagsisiyasat sa paglubog ng barkong MV Princess of the Orient. Nanindigan ng mga tripulante na hindi nila inabandona ang mga pasahero habang palubog ang barko. Abner Mercado, pasok. 2 sa tripulante ng MV Princess of the Orient ang tumayong testigo sa pagbubukas kanina ng investigasyon sa paglubog ng barko. Sina 3rd Mate Vicente Go at 2nd Mate Nelson Sato ang humarap sa mga miyembro ng Board of Marine Inquiry. Pinalabas na muna si Sato at inunang isinalang sa investigasyon si Go. Ayon kay Sato, matapos tumagilid ang barko sa bahaging kanan nito, ipinababa nilang lahat ang mga pasahero at maayos naman daw itong naisagawa. Ano naman inform naman yung passenger eh. Na-inform naman. Kasi may mga balita na mas nauna pa kayong mga crew na bumaba ng barko kaysa doon sa mga pasahero. Hindi. Yung mga crew, matagal bumaba. Yung mga pasahero bumaba kagad, kaya na-disgrasya sila. Na-distribute niya agad yung life vest? Oo. So, umakyat yung chief steward na all passengers with their vest. May life jacket. Hindi lumitaw sa inquiry ang kapitan ng barko na si Captain Ezro Mahilom. Ayon kay Atty. Lim na kumatawan sa Sulpicio Line, hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikita si Mahilom. Hindi ito kabilang sa talaan ng mga nakaligtas. Kamusta siya bilang kapitan? Okay naman, mabait. Competent din. When you say competent, ano ibig sabihin competent? Nandyan na sa kanya lahat. Yung as a master mariner, parang resourceful, lahat-lahat alam mo niya. 2 taon nang kasama ni Sato si Mahilom sa Princess of the Orient. Malawak ang karanasan nito sa paglalakbay sa dagat. May 20 taon na ito bilang kapitan ng barko, dagdag pa ni Sato.
Tatagal ang investigasyong isinasagawa ng Board of Marine Inquiry hanggang sa Biyernes bago pa ito makapagbigay ng rekomendasyon sa Maritime Industry Authority sa kung ano ang magiging kapalaran ng Sulpicio Lines. Abner Mercado ang inyong naging saksi. Marami pang biktima ang hindi pa nakikita na siya namang lalong nagpapahirap sa kalooban ng kanilang mga kapamilyang umaasa. Samantalang sa Funeraria Popular, 8 bangkay ang hindi pa nakikilala. May detalye si Susan Sevillo Enriquez. Susan, pasok. Walang patid ang dating ng mga naghahanap sa kanilang mga kamag-anak na kasama sa lumubog na barko. Subalit hanggang ngayon, walang kumukuha sa 8 bangkay sa Funeraria Popular. Ang bangkay ay kinabibilangan ng 3 lalaki at 5 babae. Lahat ay inaagnas na kung kaya't nakalagak na lamang sa morgue ng punerarya. 5 araw matapos ang trahedya sa barko ng Sulpicio Lines, lalong humihirap para sa pamilya ng mga nasawing biktima na kilalanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang isa sa pinakamadaling paraan upang makilala ang mga ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga dental records. Hinugasan na rin ang gaa sa mga suot na damit ng mga biktima na napuno ng grasa upang maging madali ang pagkilala sa mga ito ng kanilang mga kamag-anak. Makikwil na lang yun kung meron silang palatandaan sa katawan ng tao. Sa dental, sa mga alahas, sa hikaw, tsaka sa baro. Kanina ay may nag-agawan pa sa bangkay ng isang alberyo. Kinailangan ng mga partido na pumunta pa sa NBI upang ibigay ang mga mapagkakakilanlan sa biktima gaya ng dental records nito. Hindi naging mahirap para sa iba ang pagkilala dahil sa sila mismo ang naghatid sa punerarya sa kanilang mga mahal sa buhay gaya ng sinapit ni Gina Olofornes. Nakita ni Gina kung paano namatay ang kanyang 2 anak na may gulang na 2 taon at 7 buwan. Sobrang lakas ng alon, nabitawan na rin yung bata ho, pero yung bata hindi na siya humihinga, hindi na siya umiiyak. Gawa na siguro ng marami na nainom ng langis. Ako si Susan Enriquez, ang inyong naging saksi. Ang bahagi ito ay inihatid sa trahedya sa dagat sa nakalipas na 11 taon. Ang mga nauna ay ang Doña Paz noong 1987 at sumunod ang Doña Marilyn noong 1988. Mahigit 4,000 ang biktima sa Doña Paz at may 200 naman sa Doña Marilyn. Hanggang ngayon, marami sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi sa 2 trahedya ang hindi pa nababayaran sa pinsalang tinamo. Sa Doña Paz, 30,000 piso ang insurance ng bawat pasahero. Ngayon, 50,000 piso ang nakalaan sa bawat namatay na biktima ng MV Princess of the Orient. Maaari ring masampahan ng kasong kriminal ang may-ari at mga crew members ng Sulpicio Lines. Samantala, nais ipasuri ni Defense Secretary Orlando Mercado ang mga batas sa maritime safety. Anya, lagi na lang nauuwi sa sisihan ang mga ganitong trahedya. Ang MV Princess of the Orient, ang pinakamalaki at pinakamabilis na barko ng Sulpicio Lines. Marami ang nagtataka kung paano naganap ang sakuna, gayong napakalaki ng barko. Jean de Mesa, pasok. Dakong hapon pa lang nung Biyernes, masungit na ang panahon sa maraming bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Gading. Pero tuloy ang biyahe ng MV Princess of the Orient papuntang Cebu. Alas 8 ng gabi, umalis ang barko sa North Harbor, Manila. Inabot lang ng 3 oras ang paglalakbay nilang yon. Alas 10:45 ng gabi, nagpadala ng distress signal sa radyo ang barko. Ang mensahe, tumagilid na ang barko ng 30 degrees at mahihirapan nang bumalik pa sa Maynila. Iyon ang huling mensahe mula sa MV Princess of the Orient. Ilan sa mga nakaligtas ang nagsabing narinig nila ang pag-usog ng mga kargamento sa isang bahagi ng barko kung kaya't hindi na balanse ang paglutang nito. Isa sa mga crew member ang nagsabing kalahating oras pang umusad ang barko pero patagilid na. Bangungot ang gabing yon para sa mga lula ng MV Princess of the Orient. Sa pagitan ng karagatan ng Cavite at Fortune Island sa Nasugbu, Batangas, tuluyan ang lumubog ang MV Princess of the Orient. Isa ito sa mga pinakamalaking trahedya sa karagatan ng Pilipinas mula noong 1994. Ako si Jeannie Mesa, ang inyong naging saksi. Labis ang pagdurusang dinanas ng mga nakaligtas sa trahedyang ito at hanggang ngayon, hirap ang kanilang katawan at kalooban. May detalye si Queenie Santos. Queenie, pasok.
Mga 10:30 siguro yon may pumutok. Tapos, yan na lang. Ang sabi ko sa crew, ano naman yun? Delikado na ba yun? Hindi naman sila nag-imik. Ito ang tanging naalala ni Marcela Salmon, 51 anyos, taga Cebu, ilang minuto bago lumubog ang Princess of the Orient. Kaya nakahawig ako sa sa kamarote. Sabi ko sa kanila, tulungan ninyo ako. Hindi naman nila ako tinulungan dahil mabigat daw ako. Hindi siya pinasakay sa life raft kaya sumabit na lang siya sa isang pirasong lubid. Sa tagal ng pagkakakapit niya, naputol ang kanyang dalawang daliri. Kung wala mang bayaning tumulong kay Aling Marcela, maswerte naman ang mga kasama ng 16 anyos na si Wilson Llanos. Taga Cebu rin na napilayan pa dahil sa trahedya. Lumabas ako sa taas, kumuha ko ng life jacket kasi 6 kami, kaya 6 ang kinuha ko. Binigay ko sa kanila. Pero may mga pamilya pa ring patuloy na naghihintay na makita ang kanilang minamahal, buhay man o patay. Si Mang Francisco ay may anak na Girl Scout na lula ng barko. Nandun pa kami sa Cebu noon. Akala ko na mamatay na yung anak ko. Nahulog siya sa barko ng naghawak sila lahat, 8. Tapos una yung nahulog yung si Analo Borbon, kasama niya. Tapos nasunod siya. Meron ding isang lalaki nakakapit siya sa liig. Tapos hindi na siya bumitaw doon. Sabi ng lalaki, huwag mo akong hawakan na masyado. Hindi na siya makahinga. Oo. Pero nabuhay naman po sila. Nabuhay sila. Pero hindi pa tapos ang kanilang kalbaryo. Sabi ng misis ko, huwag kang bumalik dito sa Cebu kapag hindi mo nakita ang kanilang kasama. Ako si Queenie Santos, ang inyong naging saksi. Napapanahon, pinag-uusapan, pinagtatalunan, pulso ng mamamayan. Sa kabila ng paglubog ng MV Princess of the Orient, hindi pa rin kinatatakutan ang pagsakay ng barko. Tunghayan sa ulat ni Jackie Sherda. Jackie, ako. Tila walang epekto ang paglubog ng MV Princess of the Orient sa kagustuhan ng ilang makapagbiyahe. May ibang sumasakay sa barko para makatipid sa pamasahe. May ilan namang sumasakay dala ng pangangailangan. Pamamahal mo sa aeroplano. Siyempre, mapapilitan ka na mapapunta ka rito sa Maynila. Ay dito ang trabaho namin. Nagdarasal na lang kami para makarating na lang dito. Meron namang iba na sadyang nag-i-enjoy sumakay sa barko. Kasi po mahangin. Ayon kay Captain Herbie Escuti ng Coast Guard, talagang wala namang dapat ikatakot ang mga pasahero ng sasakyang pandagat. Bago niya maglayag ang isang barko ay tinitiyak muna na ito'y seaworthy o walang diferensya. Sinisiguro rin niya na sapat ang mga life-saving equipment nito tulad ng life jackets at life rafts. Gayunpaman, sadya umanong nangyayari ang hindi inaasahan. Marami yan Isang factors ngayon, weather. Isa human error. Maaaring isa naman na-damage yung barko. Ito si Jackie Sherda, ang inyong naging saksi. Authority ang talagang nag-i-issue ng clearance, batay sa Executive Order 493. Maliwanag na hindi na ang Coast Guard ang magbibigay ng clearance sa pagtulak ng isang barko. Ang Board of Marine Inquiry naman ay ipinasa sa Marina ang pagpapataw ng administrative sanctions laban sa sulpisyo. The Board of Inquiry is just a fact-finding body. We don't have the power to judge or to impose punishment. Our job is just to find out what really happened. Pinag-iisipan pa ng Marina kung sususpindihin ang sulpisyo lines. Para sa ABS-CBN News, Jenny Alejandro. At habang sila'y nagtuturoan, 4 pang pasahero ng lumubog na barko ang natagpuan buhay, habang 3 bangkay naman ang nakitang lulutang-lutang sa karagatan ng Cavite kaninang umaga. Ma-report si Carmelita Valdez. 4 na araw makalipas ang trahedya, hindi pa rin sumusuko ang mga pamilya ng mga nawawala pang pasahero ng lumubog na MV Princess of the Orient. Masaya ang naging resulta ng paghihintay ng pamilya nila Anacleto Calvario, Anita Taguna, Ernesto Casame at Leonardo Robles. Ang 4 ay natagpuan ng mga mangingisda sa Caballo Island, Cavite. Sinisigaw ko. Tulong kayo. Narinig niya. Dito nakatulong siya sa amin. Ano mga kinain ninyo doon?
Wala. Yung kasama ko, dagat. Ininim na. Ako, hindi ko kaya ang dagat. Hindi naman nakatiis si Dionisio Avelio. Sumama na sa paghahanap sa kanyang anak na si Diolito na uuwi sana sa Cebu para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa Sabado. Hanggang ngayon, hanggang may kunti pa kong pera, hindi pa ko uwi hanggang hindi ko siya mahanap, makita. Alas 11 kaninang umaga nang namataan ng Coast Guard ang lumulutang na bangkay ng lalaking ito sa pagitan ng Patungan at Sinalam Island. Ito na umano ang ika-39 na bangkay na natagpuan dito sa karagatan ng Cavite. Sa ating nakikita, tila mahihirapan na namang makilala ang taong ito. Bawat dalampasigan at kulob ng isla ay sinisiyasat ng search team ng Cavite. Isa pang bangkay ang nakita ng grupo ni na Governor Ramon Bong Revilla sa karagatan ng Naik. Muntik pang malunod ang isang miyembro ng rescue team habang inaahon ang bangkay. Pinupulikot ako kaya sumigaw ako ng lobedo kaya yung sulbabida. Pero nangyari pang yung bangkay ang ginamit mo ng sulbabida? Wala nang pagpipilian ako kundi yun. Sinubukan ko, kapitan siya. Ngayon kung ako hindi gagalaw, sinubukan ko kung ako kaya niyang dalahin. So nangyari, sa halip na siyang iligtas ko, parehas kami nagligtasan. Pagbalik sa dalampasigan, hinagpis ang sumalubong sa bangkay. And he went to Manila dahil kukuhanin ng bonus. At pauwi na siya. Si Captain Rodolfo Nunez, isang international seaman, ay uuwi sana sa Cebu para dalhin ang suporta sa mga anak. Just like what happened today, no? Hindi natin na-expect na may makikita pa tayo naka-float dyan. Pero I think we have to continue this, no? Kailangan ituloy natin para mahanap pa natin yung ibang bangkay na hinahanap din ng mga... Over the growing civilian unrest in Kuala Lumpur. On our special feature, focuses... They've gone through sounds familiar. They were allegedly abandoned by the crew of MV Princess of the Orient. Even the warning sirens, according to the victims, were sounded only minutes before the tragedy, and they were left to fend for themselves. The ship's staff reportedly did not even voice out instructions to contain the panic inside the sinking ship. Kanya-kanya, nagbigay sa akin yung pasahero. Wala silang binigay na warning. Ang warning na doon na paglubog na, nag-ring bin na, pole na. In leaving port, 8 o'clock in the evening of Friday, September 18, among others, there was a Coast Guard clearance. The vessel was of a gross tonnage of 13,000 plus tons, which allows her to leave port under signal number 1. Recent disasters and calamities forced the National Disaster Coordinating Council to convene an emergency meeting today. NDCC Chairman and Defense Secretary Orlando Mercado led the talks designed to enhance the country's preparations for La Nina and other future calamities. Again, here's Rocky Ignacio with this story. At the Board of Marine Inquiry's first hearing, here's that story. 4 days after the shipwreck, the 17,000-strong United Filipino Seafarers accused Sulpicio Lines of harboring the captain of the ship, the one they say is most culpable in this tragedy. Union President Nelson Ramirez claims Captain Erso Mahilum was one of the first rescued from the accident and is now in the custody of an agency involved in the search and rescue operations. But attorney Arthur Lim, Sulpicio Lines counsel, denies it. Yung kinahuli-ulian nakita sa barko eh. Yung lahat nagsitalo na, tinawag na siya na talo na, hindi ito matalo. Bumalik siya. Today, the Board of Marine Inquiry heard the testimony of Second Mate Vicente Go, the vessel's watch officer. How many whistles? Did you hear the whistles? Yes, sir. For abandoned ship, sir, 7 short plus and 1 long, sir. And also the alarm bell, 7 short and 1 long. Kung hindi nag-abandon ship ang kapitan, tulad ng mga sinasabi ng ibang report, ibig sabihin basta hinayaan na lang malunod yung barko. Walang abandon ship, walang emergency procedure. Sa madalit sabi, hindi ginawa ng crew yung kanilang tungkulin dito, pinabayaan ang pasahero, hindi ganito kadami ang survivors. At sa kakadamihan ng mga na-rescue, naka-life jacket. The United Filipino Seafarers warn
The public is in for more sea disasters because of the coming La Nina. While authorities point fingers at each other, survivors and the distraught families of the victims can only await Sulpicio Line's meager compensation for lost lives. For the Big News with Rudy Aneza and Manolito Gaya, Seth Datu, ABC News. All ferries, she could take 3,900 passengers with ease. Her launching 4 years back saw the Princess being patronized by the rich and poor alike. Her spacious deck was perfect for those wanting to feel the cool ocean breeze. The Princess was a generous hostess, giving her guests a wide selection of dishes to choose from. Her restaurant, simple but elegant. Even economy class had class, with white double-decker beds and a colored TV to entertain passengers. The Princess treated her guests like royalty. A friendly and accommodating crew saw to that. And the control room, with its state-of-the-art communications and navigation equipment, made certain all goes well with every voyage. At least, that was what everyone expected until last week. In other news, Health Secretary Alberto Romualdez orders a full investigation into allegations that his department spent some 37 million pesos for seminars and conferences at expensive hotels. Presidential spokesman Fernando Barican says Romualdez and his undersecretaries will join the probe. He, however, adds initial findings of the probe show no irregularity. Meanwhile, he said he was assisting Captain Isrum Mahilum when it started listing to the right as it approached Limbones Island off the coast of Cavite. Mahilum reportedly told the chief engineer to reduce speed from 18 to 14 knots at this point and started waking up and distributing life jackets to the passengers. At 10:40 p.m., when 8-meter waves and strong winds began battering the vessel and making it tilt further, the captain ordered his passengers and crew to abandon ship by sounding alarm whistles and bells. 20 minutes later, the ship began sinking off the coast of Fortune Island. Go said he saw giant waves sweep his captain off the bridge. Sir, to assist the master for the maneuver. How long did you stay in the bridge? Until the vessel sank. When I hit the waves inside the bridge, yung paglubog ng barko, pag nasa loob na yung tubig sa bridge, doon pa ko nakalabas. How were you able to save yourself? When the waves hit me, yung tumatama yung alon sa yung tubig sa akin sa loob ng bridge, bago pa ko nakaalis ng bridge, naka-exit ko sa starboard side sa bridge, yung pultahan doon, yung pintuan ng sa right side ng bridge. Doon ko nakalabas bago yung tumama yung tubig sa akin siya. Buti nga, tumama pa ko sa bridge yung sa amin yan, sa Tagalog, yung dildo sa bridge, tumama ko doon sa amin bago ko nakainom ng tubig, bago tumitidyak ko sa isang kilid bago ko nakalabas sa bridge, sa pintuan. Ang swerte ko, nakabuhay pa. Konting ano lang. Second mate Nelson Sato denied accusations the crew was first to leave the ship after taking the best lifeboats for themselves. Hindi. Yung mga crew, matagal bumaba. Yung mga pasero bumaba kagad, kaya na-disgrasya sila. As for suggestions, the ship's cargo was not properly secured and caused the vessel to turn over by their sheer weight. Goss said he personally supervised the loading of the cargo into the cargo hold, and so each trailer lashed to the stacker stands. A Filipino Seafarers Organization, meanwhile, blames the Marina or the Maritime Industry Authority for not being more thorough in inspecting the vessels and documenting the crew. The United Filipino Seafarers say there must be something terribly wrong with the Sulpicio Line or with the way the crew operated its ships. They point to an engine room fire of the Princess of the Orient on December 1997 while it was docked at Pier 12. Another Sulpicio ship, the Philippine Princess, is said to have burned down in Cebu City on the same day. Then there's Doña Paz disaster of 1987 and the Doña Marilyn sinking of 1988. Organization President Nelson Ramirez feels this merited the ship line's grounding. Well, I could say that at this point in time, the permit or the license of Sulpicio Lines must be suspended.
The public hearing will run till Friday when the Board of Marine Inquiry will have imposed administrative sanctions on those at fault. I'm Jimmy Hill for GMA News. And while the Special Board of Marine Inquiry tries to determine responsibility for the tragedy, the families of the casualties are now considering their legal options. For them, though, money is not all there is to this tragedy. Here is the story from Glenna Leaño. It's been 4 days since the sinking of MV Princess of the Orient. Despite the chaos over the dead and the unclaimed bodies, the public has yet to hear from Sulpicia Lines. Attorney Alex Padilla of the Free Legal Assistance Group, or FLAG, thinks he knows why. I think Sulpicia knows its liabilities. No? I don't think it can escape from its liabilities. No? Definitely. So siguro ang aking palagay parang tinatansya lang nila, no? Yung sitwasyon, how many have died, how much they will spend, and they will probably offer a lump sum to all the victims later on, no? FLAG has been giving assistance to the victims of the MV Doña Paz tragedy, which took the lives of over 4,000 passengers in December of 1987. Buboy Equipaje lost his brother Romeo in that mishap. His body was never found. He consoles himself with the thought that Romeo's death at least helped improve some loss on maritime travel. Ang isang nangyari lang yan at nagawa, yung pag-increase ng indemnity from 30,000 to 50,000. Under the law, any loss, destruction of property, injury, or death resulting from these mishaps renders the shipping company civilly liable for reasons of negligence. For death, a minimum of 50,000, and then it can go up, no? For injuries, well, depending on how you are able to prove things, no? You can claim moral damages, you can claim exemplary damages, maraming mga klaseng damages may claim. So, matter of proof na yan. But Sulpicia Lines could be in deeper trouble than this. If reports are true that the crew jumped ship before everybody else, they and the management could be charged criminally. But for Buboy Equipaje and Attorney Padilla, all this won't even come close to replacing a life lost needlessly. Ang nakikita lang kasi nila nito yung pag namatay bayaran eh. What about yung mga surviving heirs? Yung mga batang mauulila? Yung hanap buhay ng mga pamilya? Yung kinabukasan ng pamilya, hindi nila nakikita yon. At hindi gagalaw itong mga linya na to o itong mga kumpanya na to hanggang hindi sila siguro nasasarado. Dahil otherwise, they don't care. No? Otherwise, kumikita pa rin sila. No? Pinapatakbo mo sila, so you have to hit them where it hurts most. And that is their business. No? But I don't know if government will have the guts to do that. I hope it does. Glenna Leaño, GMA News. When La Nina comes, the seas are bound to become rougher. And with tragedies like last Friday still fresh in our minds, there are fears that the riding public might shun traveling by sea. But a random survey conducted by one of our news team shows otherwise. Here is the report from Lucy Cruz Valdez. The ship sinking Friday night does not appear to have scared off regular and potential passengers. Many people say they will still travel by sea, whether out of necessity or for practical reasons. Pamamahal mo sa aeroplano. Siyempre, mapapilitan ka na mapapunta ka rito sa Maynila. Dito ang trabaho namin. Isa pa, nagdarasal na lang kami para makarating na lang dito. Captain Herbie Escutin of the Coast Guard couldn't agree more. He says sea travelers should feel safe as boats undergo a sort of general checkup every year and are not allowed to sail if they're not in top condition and if they lack life-saving equipment. What's unfortunate, he says, is when sea tragedies happen in spite of this. Marami yan Isang factors nga yung weather. Isa human error. Kali? Oh, that's very nice. मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिलकर कुछ फायदेमंद काम करेंगे। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। Well. Welcome to our company. Thank you. Thank you very much. I think we should move. I'll see you. See you later. Bye. Anyway, Uncle, congratulations. Thank you very much, Suraj. Thanks. चलो अंताक्षरी खेलते हैं। ओके मौसी। मेरे महबूब मेरे सनम ता मेरे महबूब से ब्रिटानिया 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 मैरी गोल्ड।
हल्के कुरकुरे गेहूं के गुण भरे। ब्रिटानिया मैरी गोल्ड। ये गाना नहीं है, गाना है ना। अरे ये क्या हुआ? ब्रिटानिया मैरी गोल्ड, चाय पे अपनों का साथ तो बन जाए बात। हाथ का दाद आ गया रिंग गार्ड। इसका स्पेशल एंटीफंगल दांत के हर फंगस को जड़ से मारे। नया रिंग गार्ड, अब दांत का काम तमाम। इनके बॉस के यहाँ गए थे, वहाँ पर तो सब खाना वाना पड़ता है, बस